kailangan kabisado rin yung menu. Naman. Dapat. Naman. Pag sinabi ng customer, anong merienda nyo? Merienda, basa sa 30.99 ng spaghetti. Oo. 9.25 ng iced tea. Oo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa lahat po ng mga supporters natin. At kung ikaw naman ay baguhan, oy tuloy ka, welcome ka sa atin pong programa. Ang ginagawa po natin sa U3 ay nagbibigay po tayo ng mga discussion reaction, mga debate reaction. Pero sa ating episode ngayon, medyo light yung ating episode. At actually, hindi po ito requested ng isang tao lamang. Medyo marami-rami din po ang nag-request nito. Siguro dahil sa alam naman po natin na mayapa nga, pinagpahinga po ng Panginoon si Brother Eli Soriano. So hindi naman po lingid po sa kaalaman ng lahat na Pebrero po pinagpahinga si Brother Eli Soriano. Kung kaya't maliban sa tema natin ay pag-ibig, syempre it's a celebration of his life. At ito po yung nakakatawa, syempre na show ng GMA. So hindi po to from MCGI. Ano po? This is a video production of GMA sa Bubblegang nga po. Yun po yung ating papanoorin po sa ating episode ngayon. Sa konting background, I don't think na it will matter. So isa po talaga akong debater. But for now, we'll just be watching it parang ano lang. Yung relax lang, kalmado lang na panonood dahil hindi naman po debate o seryosong topic ito pong ating pag-uusapan o ating papanoorin. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako. Let's go. Junie Lee. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Junie Lee at tayo po ay dito sa yours truly, Junie Lee. And as usual po, meron po tayong isang guest na napaka-importante at prominenteng tao sa komunidad. At marami po siyang mga nakakalaban sa reliyon at paniniwala. Mga kaibigan, isa sa mga naging inspirasyon ng Bubblegang, si Brother Eli Soriano. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kayo talagang para sa akin the best. Kasi yung pangalan niyo pa lang, yung initials, BS. Best. Walang T. Okay lang yun. Oo. Ang Tagalog, best lang. Kayong best para sa akin. Thank you, thank you. Lagi yung sinusubaybayan yung programa nyo sa TV. Naalala Dating Daan. Yung dating daan. Kaya po best kayo kasi magaling kayong magsalita sa TV. Pwede nga po kayong tawaging best preacher. Baka may magalit sa'yo riyan. Para sa akin naman po, opinion ko kayong best preacher. After all, you are entitled to your own opinion. Okay, mga ka-youth, So, pasensya po kung kinakailangan po ating i-pause. And that's what we do in a reaction video. Pero gusto ko lang pong sabihin sa isa sa mga older interviews ni Michael V. Actually, si Junie Lee ang isa sa mga favorite na characters niya. Alam naman po natin si Michael V, napakarami ng kanyang na-impersonate, pero ang isang interview na maalala ko, sinabi niya nga na ang closest sa kanyang real self, actually na mahihain, parang kinakabahan, ay talagang si Junie Lee daw, no? So, kita niyo naman sa demeanor, no? Pag sinabing demeanor, ito yung paraan mo ng pag-act, no? Pag-actuate ng mga behavior mo, yan yung iyong demeanor. At sa demeanor nga dito ni Junie Lee, parang mahihain, kinakabahan, di ba? Kita mo yung kanyang mata gumaganon-ganon. But gusto ko lang din pong sabihin, mga ka-youth, this is not my first time watching this video though. Kasi napanood ko na po ito noon pa dahil isa po akong Bubblegang fan. In fact, it may sound funny dahil sa Mindanao po, at least sa aming lugar, hindi po ganun kapopular ang mga shows po ni Brother Eli Soriano. Kumbaga, ang first na introduction ko sa Dating Daan, actually, ay ang Dating Doon. So, it's really, really popular sina Brad Pitt. Alam niyo naman po yan, yung Alien. Yan. Yun po ang una ko pang exposure po sa MCGI, sa Ang Dating Daan. Kaya po, hindi po ito first time na napanood ko dahil napanood ko na po ito dati. Yung best preacher po, di ba, parang BP. Pwede rin title BP. nyo, pero best. Tapos Preacher. BP kayo.
Ah, Blood pressure yun. tumataas pagka yung go-komentaryo na kayo. May sa Bubble Gang po meron ding BP, si Brad Pitt. Lala niyo yung sa dating Okay, ako lang po ba nakakapansin mga ka-U3, si Brother Ellie dito is medyo uncomfortable. Well, because ito ay isang public talk in a way kasi nga talk show ito. So it means na anything goes, kahit anong mga tanong, you may actually expect na ang iba outrageous questions. So obviously hindi ganoon ka-komportable si Brother Ellie. I could see it na sa kanyang mata, sa kanyang smile. Pero well, he is holding up very well. And ang isang challenge kasi dito is kinakailangan mong masakyan agad yung humor ng kinakausap mo. And ito pa si Michael V, hindi naman si Michael V ang kausap niya kundi si Junie Lee, which is also a different persona. So this is a big challenge mga ka-youth. If I were on his shoes, siguro I would also feel na medyo may konting pressure na ma-pick up mo yung sinasabi kasi tandaan niyo po sa comedy, meron po silang konsepto ng tinatawag natin na batuhan. So may i-feed at saka merong isang magre-react sa isang comedic or humorous na isang talk katulad po nito. Kaya lang mas mas gwapo pala kayo kay Brad Pitt. Magagalit si Brad Pitt noon. Hindi, may magagalit pa isa dyan, si Brother Mike. Brother and Mike? Bakit mo si Brad Pitt? Di ba siya yung pogi? Yeah. Naalala mo na. Interaction. Sabi ko Pero sa'yo. sa akin, gwapo naman kayo. Hindi kayo na-insulto pag ginaya kayo ni Brad Pitt. Hindi naman. Kasi pag ginagaya ka, ang paniwala ko, there is something in you na wala sa kanya, kaya kanya ginagaya. Nauso po dati yung dating doon, Yep. si Brad Pitt, naalala niyo. Yep. Hindi ba kayo napapagaya sa kanya yung pag Alien. kayo nagle-lecto, napapasigaw na lang kayong alien? Hindi naman. Minsan, pagka merong mga biruan dun sa mga nanonood, siyempre, nakikibagay ka sa nanonood. Yung nagiging alien. Amen. Oo. Wala, sport lang. Oo. Wala. Hindi kayo nagagalit kay Brad Pitt na nag-alien. Hindi. Kasi may utang na loob pa nga ako sa kanya. May naghahanap sa akin dahil sa kanya. Kanya. Kasi mas sikat kayo sa akin eh. Hindi mga kayo talaga. Masyado kayong humble. Kayong yung original na nagpauso nung basa. Alam po ba nyo na yung paglabas nyo sa TV at saka yung pagsasalita nyo sa radyo nasusulat din? Ay, oo. Nakasulat yun. Sa Biblia. Nasa Daniel yun, 12:4. Ang ibig ko sabihin, nasusulat po dito sa pangalan nyo. Kasi yung huling 5 letra ng pangalan nyo, pag binaliktad, On air. Kaya nasulat po yung... Oo, buti pa. Mahusay ka palang bumasa kaysa sa akin eh. Hindi ko na mabasa yun. Oo nga pala. Na kayo magiging... Kaya nang kailangan may batayan. Nababasa. Tapos nabaltaan ko po, meron pala kayong restaurant. Meron. Yung mga waiter niyo po ba doon at kailangan kabisado rin yung menu? Naman. Dapat. Naman. Pag sinabi ng customer, anong merienda nyo? Merienda, basa, 30.99 ng spaghetti. Oo. 9.25 ng iced tea. Oo. Kabisado rin Dapat po. meron. Kabisado nila yun. Of course, merong merong list ng menu eh. Pero dapat kabisado nila yun. Para Master rin yung yun. Bible, di ba, no? Nakasulat yung Bible. Dapat kabisado mo yung nasa loob para alam mo kung saan ka babasa. Tsaka kung ano hihilingin sa inyo ng tao. Kung ano Malalaman nyo kung ano ibibigay. Oo. May iba pala kayong negosyo, yung parang yung poultry, yung piggery, Merong fish pond. patayan nun ng hayop yun. Hayop. Yung Yung piggery, paalagaan ng hayop yun, di ba? Ng baboy. mahilig kayo sa Mahilig hayop. ako kasi sa livestock. Pero parang
sa TV kasi parang hayop din kayong bumanat eh. Yung sa mga Yung joke makalaban sa inyo. Not necessarily. Kasi hindi naman yung kumakalaban lang. Pati yung hindi kumakalaban pero alam kong menace sa society, binabanatan din natin yun. Yan po yung talagang mga hayop. Oo. Alam niyo po ba na nasusulat din na sisikat kayo sa pagsusuri ng libro? Alam niyo po ba yun? Hindi ko alam yun. Ay, Hindi ko alam yun. basahan ko po kayo. Sige. Ito po kasi yung Bro tsaka Ellie. Kapag binagbaliktad nyo, Libro. Ellie Bro. Alam, excellent sa Ellie Bro. Yun ang So, konting technical lang po dito. So, yung ginagawa po ni Michael V, ang tawag po dyan is anagram. So, yung mga letters ng isang particular na name or particular na word, kapag minix mo or scramble mo siya and magkakaroon siya ng isa pang bagong meaning katulad ng siguro mobile, M-O-B-I-L, ganyan mong limbo, something like that. So, isang halimbawa po yan dito ng anagram. Itong ginagawa ni Michael V ngayon. hindi ko na pag-aralan, yung baliktaran. Baliktaran. Anagram. Kaya ako parang na-foresee na namin yan talaga. Mahilig ka ba dun sa, yung bang pagka nagpapatugtog, binabaliktad? Backward. Ay, Ayun, backward masking. No? Backward masking. pag may sa demonya raw po yun. Kasi puro baliktad din yung Pangalan nyo lang naman po. Ganun ba? Wala na po akong tanong. Maraming salamat. Salamat eh. Really short, but I hope meron pa tayong makalikal po ng mga lumang mga videos ni Brother Ellie na patungkol nga sa mga hindi serious na pag-uusap katulad po nito. It's a very funny episode ng Bubble Gang, and syempre sa around early 2000s, I think nag-start yung Alien, yung kina Brad Pitt dati, nag-start yata nung 1999 or 1998 hanggang siguro 2000s kung di po ako nagkakamali, and it was really really popular. So katulad po ng sinabi ko po kanina, hindi po ito yung first time ko mapanood ito. Years back, napanood ko na ito pero hindi lang ganun kaganda yung kopya compared with what we have right now dahil ito po pinadala po sa atin. Anyway, mga ka-youth, meron ba kayong maalala patungkol kay Brother Ellie na mga funny memories niya or funny interviews niya? Baka meron po kayong access, you can comment down below the links na yung mga interviews niya na nakakatuwa or nakakatawa or something that is not serious, I think maganda rin na makita natin yung humanity ni Brother Ellie. And nakikita ko na yung mga demeanor ni Brother Ellie is a bit different. May nafe-feel ako na kaibahan. Kunwari, pag nag-iisip siya, pansinin niyo po yung kanyang mata gumagano, no? Actually, parang ako din, ganun din. Sa kanya kasi, doon ko lang nakita na dahil nalagay siya sa parang hot seat, no? Kasi it's a talk show. Iba kasi ang mentality na kinakailangan mo or mindset kapag ikaw ay nagpipreach katulad ng ginagawa niya sa mga Bible expositions kumpara sa ikaw yung tatanggap ng information directly at ang mga sagot ay hindi sa Biblia na kung saan talagang inaral mo kundi more on yourself or mga strange na antics, mga funny antics nga katulad nga nito. Mahirap po maging guest sa isang funny show, So nakikita ko na a little bit on the first parts, Brother Ellie was a bit uncomfortable. Nakita ko yun. Syempre dahil hindi siya sanay sa ganong atmosphere ng isang palabas. But anyway, mga ka-U3, please comment down below anong masasabi niyo sa episode na ito. Sa Michael V, of course, isang superstar yan. Alam naman po natin. Actually, he is my Facebook friend. So, nagpadala ako ng message sa kanya and sana ay sagutin niya dahil humingi tayo actually ng isang reaction patungkol nga sa kanyang character ni Junie Lee at sa kanyang pag-interview kay Brother Ellie, if what he can remember from the encounter with Brother Ellie. So, yun lang po mga ka-youth yung ating episode ngayon. Of course, maikse, bitin, pero marami tayong mga Brother Ellie episodes. Alam niyo naman po yan. And if you like these kinds of contents, mga ka-youth, you know what to do. Please click subscribe here, share nyo itong video natin sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kapatid. At syempre, maganda rin yung video na yan, okay din yung video na yan. So hanggang sa susunod po mga ka-youth, salamat po sa inyong panonood. Peace. Bye-bye.